Napakatibay ng first tattoo ni Bossing. Good day mga par, ayan, for today's video mga par ay gagawa po tayo ng napakalaking tattoo para sa first timer na isang client natin ngayong araw mga par. Alam nyo bang itong si Bossing natin ay first tattoo niya pero ito solid agad ang gusto niya ipagawa mga par. Tinatanong ni Bossing kung masakit ba ang tattoo pero sinabi natin na hindi. Pero nung sinubukan man lang natin sa kanyang balat ay hindi man lang siya umaaray mga par. Kaya ito mga par, dinadali-dali na po natin gawing idikit yung kanyang design para masimulan na namin agad. At ito yung kinalabasan ng design mga par. Bali, kinulang yung bond paper size sa kanyang braso kasi napakalaki pala ng braso. At ito ginawa natin ng extension sa kanyang braso para mag-fit sa kanyang braso mga par. At ito sumakto na yung ginawa natin. At ito mga par, bali ginamitan po natin yan ng mga makakapal na lining mga par para sa mga nagtatanong na tattoo artist po natin dyan mga par. Pag mga ganitong pyesa ang ginagawa nyo, mas okay na gumamit po kayo ng mga makakapal na shader mga par. Advice ko lang naman yan mga par, base lang po yan sa aking experience mga par, para lang sa ikakaganda ng kanyang design mga par. Dahil kung iisipin nyo mga par na manipis lang yung ilalining nyo dyan mga par ay hindi masyadong kita yung details at yung kanyang mismong design mga par. Kaya mas better na suggest ko gamitan nyo ng mga power line mga par sa mga ganitong design like oriental, mga kung ano-anong design na oriental mga par. Yung mga outer part is mga power line and gamitan nyo rin po ng fine line sa mga detailed lines sa loob ng design mga par. Yun lang naman yung suggest ko dyan sa mga ganyan design mga par. At ito na mga par, inuuna po natin dyan mga par na i-power line yung mga dapat i-power line, yung mga makakapal na lining bago natin shading ng mga black mga par. Gumamit din po tayo dyan ng 5RL mga par sa mga smooth na line mga par, sa mga maliliit na lines. At ito kung nakikita nyo kung paano mag-power line mga par, dinadahan-dahan lang natin yan mga par. Then saktong voltahe lang ang ginagamit natin dyan para makuha natin yung tamang stroke at tamang baon ng needle sa balat. At yan, floating lang po yung ginagawa po natin dyan mga par, para swabing-swabe ang pasok sa balat. Pero kahit anong tusok ko kay Bossing ay hindi man lang umaaray. Napaka-solid ng Bossing natin na to. Take note mga par, first tattoo niya yan pero buong session namin na hindi man lang siya umaray mga par. Kita nyo naman kung gaano kakakapal yung lining na ginagamit natin. Pag ako yan, tatakbo agad talaga ako dyan pag ganyang solid yung lining. Pero kahit pa paano, kung ganito lang din ka-worth it yung gagawin mga par, syempre titiisin ng client natin yan. Pero saludo pa rin tayo kay client kasi napakatibay niya. First tattoo niya talaga yan mga par. Pero hindi ko talaga nakitaan na uminik mga par. Kaya napaka-solid na nga ganitong client. Bali, dire-diretso tayong gumawa ng mga ganitong pyesa, mga malalaking pyesa pero parang hindi sila umaaray mga par. Ako na yung sumusuko sa mga session namin mga par. Kaya talagang saludo sa mga kliyente ko na laging sumusuporta at lagi ako nire-recommend sa mga tropa, sa mga kakilala at mga kapamilya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dahil sa inyo hindi po tayo magkaka-client ng madalas. Advice ko na rin sa mga tropa nating client dyan mga par, kung maghahanap man lang kayo ng artist nyo mga par, lagi nyo pong i-check yung portfolio mga par. Importante po yan bago kayo magpatattoo. Hindi po sa price ang i-check nyo dyan mga par, kasi ganito yan mga par. Isipin nyo mga par, gagastos kayo ng saktuhang price, mahal na price. Isipin nyo yung lifetime na nasa balat nyo yung gagawin nila sa inyo mga par. Hindi yung mura nga pero kapag practice naman yung balat nyo, di wala din, sayang din yung nagastos nyo. Ipapa-cover up nyo or ipapa-retouch or ipapa-enhance, di doble at triple pagastos nyo. At least pag doon ka na sa sure na artist, at least lifetime yun na quality at hindi nyo na ipapaayos dahil alam nyo nabayaran nyo siya ng maayos. Hindi yun, wag nyo tipirin yung balat nyo mga par, kasi balat nyo yan, health nyo yan mga par. Kailangan inaalagaan nyo rin yung skin nyo mga par. Huwag nyo papabakatan ng mga kung ano-anong kasiraan na design or what mga par, etc.
Basta yun mga par, alam nyo na yung gusto kong ipahatid sa inyo mga par na ano. At ito na rin mga par, patapos na pala tayo at ito na yung naging final outcome ng ating ginawa mga par. Bali sa sinabi ko kanina mga par, hindi po tayo magaling mga par, nag-advise lang po tayo para sa kakabuti ng lahat mga par. At yan, ito na po yung final outcome po ng aking ginawa mga par. Sana nagustuhan nyo mga par. At sobrang solid ni Bossing dahil sobrang nagustuhan niya yung ginawa natin sa kanya. At babalik daw ulit. At sa mga gustong magpatattoo dyan at sumusuporto sa akin mga par, please support my page and my YouTube channel. Ito po yung aking details mga par, and see you there on my next vlog. Maraming salamat po.